Guys, dito tayo sa Triumph, no? Thank you nga pala sa Triumph Green Hills. At testingin natin tong Daytona 660, yung bago nila. Old, ito yung parang sinasabi nila na Trident na ginawang sports bike. Pero para sa akin, so, unang tingin pa lang tulad ko, as beginners, ayan, siyempre marami tayong mga beginner pa lang na gustong magkaroon ng sports bike. So, eto ba sa tingin nyo magiging unang-unang sports bike ninyo? So, tingnan natin, no? Para sa mga beginners na gustong magkaroon ng or kung gustong-gusto nyong unang bike nyo is sports bike. Sa tingin nyo ba, papasa sa inyo ang Daytona? Ito yung Daytona 660, bago ng Triumph. Hindi ko na i-elaborate masyado kung ano yung mga key features niya, no? Kasi marami na nag-review nito actually. Pero syempre ilalagay pa rin natin sa description ang mga basic features niya. So, ayan siya. Salamat ulit sa Triumph Green Hills, no? Lalo na kay Miss Ivory. Ito, pinahiram tayo ng bagong-bagong Daytona. So, as a beginner na magmomotor, gusto mo magkaroon ng sports bike, ano-ano ba ang mga nasa isip mo na bibilin mo? Na syempre kailangan unang-una pasok sa budget. Tapos, yun talagang pinakagusto mo. Siyempre kasi pag-iipunan mo yan kumbaga, hard-earned money yung pambibili mo dun sa unang-unang bike mo. So, sa tingin nyo ba, itong Daytona 660, pasok sa panlasa nyo? Sa presyo, sa itsura, sa capabilities niya, sa reliability niya, tsaka sa, siyempre, gusto nyo medyo mabilis, pero pwede rin chill ride, di ba? Sasabay sa Kawasaki ZX-4R in terms of, price. Kung ang pinagpipilian nyo ay Ninja 650, di ba? Or ZX-4R, puro Kawasaki yata yung sinabi ko. Kaya mag-isip pa tayo ng sa Yamaha ang niya is R7. Tama ba? Aprilia RS660. Yan. Ano bang mga Honda. Yan. CBR 650. Yan, mga parang niya, di ba? Kung kasama siya sa pagpipilian ninyo. So yun nga. Ano ba yung mga nasabi ko? Ninja 650, ZX4R in terms of price. Kasi yung presyo ng ZX4R nasa almost 500,000. Kasi yung presyo ng Daytona. Tapos yung bago rin ng Aprilia RS660, yan. Tapos yung sa Yamaha R7, yan yung mga niya, parang lineup niya, parang as presyo niya, tapos kasing niya ng displacement, which is the 600cc. Pwera lang yung ZX4R, no? Kasi alam naman natin na sa 400cc siya. Pero kasi price point niya, yun na nga, almost same ng Daytona. So, mga ka-beginner, di ba? Anong bike ang napupusuan nyo?
na unang-una yung sports bike. Kung gusto niyo talaga sports bike, kasi pwede man kayo mamili ng ang first bike niyo is naked, di ba? Or adventure bike, etc. etc. Pero ngayon, ang tanong natin is sa mga nagagandahan at saka kayang i-tolerate ang sakit sa likod pag nakayuko dahil sports bike, no? Ano ang pipiliin ninyo? At ang tanong is, ito bang Daytona 660 pasado sa panlasa ninyo at saka pasado ba siya sa presyo na pinag-iipunan ninyo? Although lagi naman sila nag-o-offer ng tawag dito, installment, di ba? So para makabili ka ng pinapangarap mong bike. Ayun nga. So ako ang tatanungin nyo kung as a beginner din, as a beginner na magkakaroon ng sports bike, bibili ba ako ng Daytona 660? Para sa akin, kung may pera ako, bibili ako. Pero syempre, alam niyo na, wala naman tayong ganung pera, di ba? Kaya ibigay ko na lang sa inyo, mga ka-beginner, yung mga kusino ang may pera at nakapag-ipon na para makabili ng first bike niya. So, bandang huli, mga ka-beginner, decision mo pa rin na masusunod kung anong gusto mong kunin na una mong sports bike. Siyempre, kailangan talagang andyan yung budget mo, yung kung abot mo ba siya, kaya mo ba siyang manehoin, or yung ba talaga ang pangarap mong first sports bike, di ba? At pangatlo, yung reliability, yung kanyang tibay, at saka yung pag-maintain, di ba? Yun nga ang mga isa sa mga agam-agam sa ating mga beginners, no? So, ikaw, ano bang pipiliin mo?